My beloved, Boss Mike, Severa. Oo, malupit din ito mga kababayan ha. Oh, pasok. Asawa ng isang COA Nako, yari ka dyan, no? Eto pa mga kababayan, no? Commissioners, contractor, wife. Biruin nyo mga kababayan, commissioner ng DPWH, daw yata, early 20, ay, kasi putol mga kababayan, no? Sige, pakinggan na lang muna natin. Kasama ko Ang asawa ng isang COA commissioner ay nakakuha di umano ng humigit kumulang na 200 million pesos worth ng flood control projects. Grabe, no mga kababayan, pati COA talaga kasama sa sindikato nila. Kita nyo? Pati COA ho kasama sa sindikato nila. Ayan di umano'y COA commissioner, contractor, wife, 200 million, naku. Pasok, eto na, pakinggan nyo. Buti pa tong si Risa, no, mga kababayan ko, no. Buti pa si Risa. Kayo mga kababayan ko, matanong ko lang bago ko ituloy ito. Kung sakasakali ho, na ang maglaban lang ho si Sara at saka kay Risa. Parang natanong ko na yata ito, no? Natanong ko na. Sino ho iboboto nyo? Mga kababayan ko. Di ba? Risa versus Sara. Tuloy. Kasama ko Ang asawa ng isang COA commissioner ay nakakuha di umano ng humigit kumulang na 200 million pesos worth ng flood control projects. Naloko na. Ibig sabihin, yung mismong opisyal ng ahensyang na atasan i-audit ang mga proyektong ito ay tila may connection sa modus ng flood control. Kasama ko Pahig sila sa 0.5% kasi ang laki ng project, volume Pag medyo alanganin yung project, medyo maliit lang, hindi mapahig ng 0.5, kailangan 1%. So kung kasabot pati yung COA, kasabot yung inspector team, kasabot yung district engineer, kasabot yung project engineer, naloko na. May layers of collusion pala. Gusto ko talaga merong certainty of punishment. Kasi pag hindi napaparusahan, lalong na-embolden, at the same time, lumalakas sa loob ng mga susunod, nakakalusot naman gagaya na rin ako. Pero kung mayroong maparusahan, mag-iisip na maraming beses yung susunod. Kahit siguro isang malaki na mapanagot dito sa flood control scam na ito. Ito, ang pinaka malakas na deterrent ay yung certainty na hindi lang isa, kayo ba'y papayag mga kababayan na isa lang yung isa lang yung mapapanagot? Hindi, damihan natin, Senator Risa. Damihan natin 'yan. Tuloy. Parang sinasabi nila si Diskaya. Parang nasabi nila mga kabayan si Diskaya no? Ano kaya kung mag-tandem tong dalawang ito, no? Ganda siguro ng laban, ano? Tingnan yung mga kababayan ko. Yung pong mga DDS ngayon, irrelevant, ngayon, mga kababayan ko, kung eto magsaman dalawa, si Ping Lacson at saka si Risa, lako mga kababayan ko, hindi rin basta-basta yan. Ano po? Hindi rin basta-basta. Bakit ho mga kababayan? Kita nyo naman si Risa, marami na ring napatunayan. Abay, ilan na hong mga nagpapanggap na alagad ng Diyos ang pinakulong niyan. Yung pala mga kababayan mangyuyot-yut di po ba? Yung pong Senyor Aguila, di ba napakulong niya? Mga kababayan, nagpapanggap hong Diyos-Diyosan yung pala mangyuyut-yut si Pastor Kibuloy ng mga pastor ng mga tatanga-tanga. Di po ba? Pastor din na mangyuyut-yut Abay, lahat ho yan pinakulong ni Risa, no? Kaya mga kababayan, alam nyo, meron ding ikakasa si Risa. Bakit? Isa, kita nyo, susuportan din naman ng mga pinklawan-dilawan yan. Di ba? Kung sasama pa si Ping Lacson, naku mga kababayan ko, ewan ko na lang, Sabi ni Syndicate, isama mo na si Joel Islaying, yung alive-alive, Nako, tingin nyo, mga kababayan ko, perfect combination, Risa at Lacson, nako! Ito na. Alice Go! Ang dami rin palang pinakulong ni Senator Risa. Ang dami, Si Alice Guo din pala. Binakbakan niyan, Arvin Lorio, late ka na,
Mela Larcon, Susana Agustin. Nako, mga late na kayo. Tuloy. Yung gagawa ng krimen ay mahuhuli at kung guilty siya ay masisentensyahan, mapaparusahan. Nako, mga kababayan ko, sana. Ito, next. Po isa, hindi lang po 3 kumpanya, 9 na kumpanya ang Ano ang purpose na Anak ko, mga kababayan ko, may resibo si Risa, Ito ang kagandahan, kay Risa Hontiveros. Kapag ka talaga rin kumamada, rekta, meron talagang ipapakita ng mga dokumento, Hindi basta-basta, tuloy. Ano ang purpose na napakaraming kumpanya? Yan. Ganun po ba ang SOP ninyo? Magtayo na lang ng ibang kumpanya para makasali kaya dumami ang kumpanya nyo? Sayang daw yung binabayad sa hindi mga hindi sarili. Nanginayang sa 3% to 5% para sumali sa bidding nila. Yung ibang companies po, we've divested from those companies. So I am directly lang with Alpha and Omega. Interjection, Mr. Chair, with the permission of Senator Erwin. Go ahead. Hindi lang po isa, hindi lang po 3 kumpanya, 9 na kumpanya ang ipapakonfirm ko sa inyo na actually, kayo pa rin po ang may-ari. Laka! Kita nyo mga kababayan ko, talagang parang kanya-kanyang effort tong mga senador para makita yung mga kagalingan nila, Si Bato lang yata walang daladalang resibo, mga kababayan ko? Nagets nyo? Eto hong mga ito, sila Risa, sila Jinggoy, sila Ping Lacson. Ano po? Mga kababayan may daladala. Si Bato hong mga kababayan minsan na nga lang magsalita, pumalpak pa. Nilaglag pa si Digong, mga kababayan, We have information na listed pa nga bilang beneficial owners sa disclosure ng St. Timothy. Si Maria Roma Angeline Diskaya Rimando. So they are still connected to those companies. Hindi totoong nag-divest at kung nag-divest man allegedly, hindi pa nila ginagawa yung iba pang mga requirements doon. Kita nyo? Bistado! Ayan mga kababayan, ang palusot ni nito. Yung may nunal sa mukha, mga kababayan ko. Bistado! Mga kababayan, bistado! Tuloy! 491 projects. This is just for the flood control, Your Honor. Grabe, dami. 400 plus. I joined the bidding. This is in 2022. I only got 71 projects from the 491 na sinalinan ko po. For St. Timothy Construction po, we have 145 projects. Gusto ko Dami, makapag-flash mga ng kababayan? screenshot po nung siyam na calling cards. Nung siyam na kumpanyang iyon. Calling card po ni Mr. Curly Diskaya na Kita nyo, isa lang mga kababayan, Chief Operation, Chief, Operating Officer. Grabe, mga kababayan, asawa po ni Ms. Diskaya. Mag-asawa po, dapat alam po nila in greater detail itong mga kumpanyang ito. Yan. Galing, detalyado si Maring Risa natin, mga kababayan. Ito pa. Ba yung mga sasakyang iyon? So the Rolls Royce was around parang 42. Yung Bentley, 20. Grabe, mga kababayan. 42 million! Uy, grabe. 42 million, mga kababayan. Sasakyan pa lang. Mga kababayan, Oo. Abay, kabuhayan na ng napakaraming pamilya. Nasa garahe niyo pa po ba yung mga sasakyang iyon? So the Rolls Royce was around parang 42. Yung Bentley, 20. I can't remember all at the top of Sa my dami. head. Sa dami, hindi na maalala. Kinalimutan na nga yung iba, mga kababayan Kinalimutan na yung iba. Oo. Sabi nga 100 mahigit are Naging 28 na lang, mga kababayan. So naging ghost na rin ba yung ibang sasakyan na pinagyayabang niyan? Di po ba? Pinagyabang niyan Isabi yung mga nakagarahe 40. Pero ang mga sasakyan daw nila, abay mga 100 mahigit pa. Nako, mga kababayan. Tapos biglang naging ghost na yung iba. Biglang naging 28 na lang sila. Yung mga nakagarahe daw sa bahay niya. Nako,
Oh. Sara Diskaya, nasa garahe niyo pa po ba yung mga sasakyang iyon pag chinek po ngayon? Yes po. And sabi niyo po kasi sa kanila nung interview, 40. Personal use lang namin, nasa 30 plus na yata siya. Kita nyo, ayan mga kababayan ko, 40 daw, Ayan galing sa kanila, sinungaling. Use lang namin, nasa 30 plus na yata siya. 40. 40. 40 personal yun, ha? Personal daw mga kababayan, ay 40 sasakyan. 40 plus. Ngayon 28. Ilan ba talaga ang sasakyan niyo? Kasama pa yung mga service cars ng mga employees ko that is owned by the companies. Hindi naman ganun yung pagkakasabi niya. Sinungaling. Sinungaling mga kababayan. Ito. Hindi ba natin masasabing sinungaling yan? Taloy. So the Rolls Royce was around parang 42. The Maybach, 22. Yung Bentley, 20. Yung Cadillac po, parang yan, mga 11 yata po yun. Grabe mga kababayan, ang daming pera, no? Daming pera na ito, sinungaling na to. One white, one black. Yung isa, 8. Yung black. Yung GMC, 2. Parang nasa 11 din yata siya. Just the one autobiography. Grabe, Cadillac, 11 million! Lami, kaayo ba? Biography, 16. Defender, Range Rover. Nasa parang 7 yata yun. The Evoque, Range Rover. Parang nasa 5 lang yata po siya. So ilang beses ka bumili ng kotse sa isang taon? Minsan sa isang taon, isa. Or kaya minsan 3 yung iba. Yung sinabi niyang pinagbilan niya, yung Frebel Enterprises, ito yung mga charge ng BOC. Puro smuggle ng sasakyan nito. Patay! Kayari ka! Yung binilahan mga kababayan na sasangkot sa smuggled na mga sasakyan ang pinaparating niyan. Naku, Diyos ko po, ubos yan. Tito Sen, pabiding mo na yan. Bibid tayo mga kababayan, Kahit yung isa lang, Kahit yung Range Rover na lang mga kababayan. Sali tayo sa bidding. Ay, nako. Yari ito, mga kababayan. Talagang yari itong pamilya ng Diskaya na to. Ibang klase. Yari talaga. Ayan, tingnan nyo. Tingnan nyo mga kababayan ko, Parang nasa 5 lang yata po siya. So ilang beses ka bumili ng kotse sa isang taon? Minsan sa isang taon, isa. Or kaya minsan 3 yung iba. Yung sinabi niyang pinagbilan niya, yung Frebel Enterprises, ito yung mga charge ng BOC. Puro nako, mga kababayan, puro smuggled ang mga sasakyan neto, smuggle ng sasakyan nito, So ilan po yung mga... Grabe, mga kababayan, tindi. Panis, walang kwenta yung Sinapolis. Wala yung Zoe. Yari, delikado ka, Diskaya. Grabe, no? sasakyan na sa inyo at inyong pamilya? 28. 28. Napakarami. Sinungaling. Dami pa rin. Kahit na nagsinungaling, sinungaling yun, hindi na yung yung 28. Napakasinungaling malamang yung mga smuggle sigurong mga sasakyan, abay pinagbabat sina. Dinispatch na. Putik mahal maintenance yan, Boss Mike. Ano pa? Iiyak dyan. Nako. Oo. Alam nyo dati mga kababayan, sa totoo lang mahilig din ako sa mga magagarang sasakyan noon Lalo na medyo bata-bata pa tayo. Siyempre lahat gusto natin masubukan mga kababayan, yung mga sports car na yan, hindi tayo inosente dyan. Pinagdaanan ko lahat yan. Yung mga magagandang sports car, mga kababayan, pinagdaanan ko lahat yan. Kaya lang mga kababayan, nung nagkaroon na ng pandemya, at talaga naman bumagsak ang mga negosyo, di ba? Wala. Dispose mo lahat. Di ba? Nung araw nga mga kababayan, nagbebenta ako ng kotse para lang may maitulong nun wala. Ganun talaga buhay Kaya nga sabi ko sa inyo, kung sinasabi nyo na masaya yung maraming pamilya tuloy. Kung sinasabi nyo masaya yung maraming pera, hindi ako naniniwala. Hindi ako naniniwala. Mas masaya ako na tama-tama lang yung pera natin. Kaysa nung araw talagang dami talaga sa sobrang dami mga kababayan, nandyan na yung mga tukso.
Oh, dami ko naman pera eh. Bakit kaya, ano, ha? Kumuha ako ng mga chika baby ngayong gabi. Nako, mga kababayan ko. Oh, di ba? Di ba? Hindi, namali lang. Kayo naman, oh. Oh, ayan ha. Kita nyo naman na kasinungalingan yan. Matindi, no? Oh, eto pa. Next. Oh. Construction na pagmamay-ari din ng mga diskaya. Blacklisted na po. Ed Marie, mayroon na yung track record ng serious contract violations. What can I say, Mr. President? Yun naman pong ilan sa contractor na sangkot sa flood control project scam ay hindi pa first-time offender. St. Gerard Construction na pagmamay-ari din ng mga diskaya. Blacklisted na po nung 2020 pa lang, di po ba? Nung 2016 naman, nasuspindi sila. Pero ayun na nga po, nagpalit na lang ng pangalan, nakakuha pa rin ng 440 million pesos worth of contracts. At isa pa... Grabe mga kababayan, kita nyo? Abay, mga blacklisted na ho, yung pong kanilang mga kumpanya, pero nakakakuha pa rin. Ano? Kalimutan nyo muna yung nadulas. Ano? Tumutok kayo kay bato. Testing if this is live. Testing if this is live, boss. Oh! Alex Kitty, ano ba? Oh, malakas padrino niyan. Sabi, yes, palit-palit lang po. Naku, grabe. Tindi, no? Oh. Ang halimbawa, yun na nga pong Ed Marie, hindi po ba na mayroon na yung track record ng serious contract violation? So, meron po tayo ditong mga recidivists, mga repeat offenders, Mr. President. Grabe, no? Kakapal na mga mukha talaga, no? Para-paraan. What can I say, Mr. President? How would blacklists work kung nakapagtatayo lang din ang mga kontraktor ng bagong kumpanya? Di ba dapat sinuspindi na sila ng pick-up mismo? A closer... Dapat kasi yung pick-up, mga kabayan, sinuspindi na sila. Kaya lang mukha talagang malakas o talagang malakas din magpadulas sila. Ano po? Tayo nagtatanong lang, ano? Malakas din siguro sila magpadulas, ano? Ha? Oo, Romel Gumangan. Oo, nakachamba. Oo, sana itong oras na to na masarap na hilik ko eh. Kaya lang mga kababayan, kanina ho, maghapon tayo sa trabaho, pagkatapos ng live natin ng umaga, tuloy-tuloy na ho yung meeting ko. Oo, dami kong meeting kasi nga ho eh. Oo. Alam nyo naman, katapusan, di ba? Siyempre, party-party yan, di ba? Oh, alam nyo naman yun. Kada katapusan, nakakakuha ako ng mga party ko sa mga barberia ba? Ano? Sa mga small vendor ko, ganun. Ay, nako. Oh, yun. Kaya talagang ikot-ikot ho ako, mga kababayan ko. Tuloy. Coordination and cooperation, interagency, SEC, PICAB, DPWH, at least magkakaroon din ng checks and balances. Kasi siyempre magre-register yung corporation sa SEC or kung sole proprietorship sa DTI. Correct. So kung... ayun maliwanag ko kapag corporation kailangan nyo i-rehistro sa SEC. Pag single proprietor sa DTI, yun po yung DTI, yun po yun Kapag ka-single, alone kayo lang. Pero mga kababayan, kung kayo ay gagawa ng kumpanya, magkakaroon na kayo ng mga partners. Ganyan, halimbawa, mga incorporators. Mga ganon, So, kailangan nyo na sa SEC, iparehistro. Nako, mga kababayan, alam na alam ni boss. Naman! Tuloy. Mache-check by way of good record check and background investigation. Kung blacklisted, maski iba yung pangalan, matrace nila na pareho rin pala yung mga incorporators. Huwag na lang nila. Yan yung mga incorporators, mga kababayan ko. Yan yun eh. Di ba? Di ba mga kababayan? Ang tanong, Boss Mike, nagbayad kaya yun na nga. Kung nagbabayad talaga, dapat nga talaga mangialam ang BIR dito. Di ba? At sa mga sasakyan, dapat i-check din yung mga sasakyan kung tama ang buwis na binayaran. At ito pa mga kababayan ko, nakakapagtaka. Kahit na blacklist sila, kahit yung mga incorporators ay mga kasama sa pagkaka-blacklist ng unang kumpanya, abay nakakakuha pa rin.
nakakakuha pa rin ng kanilang lisensya sa PCAB. Naku, mga kababayan, ewan ko na lang. I-register as a corporation sa SEC. So, a close coordination and cooperation between and among the different agencies of government. Wag lang sila magkukulud. No? Dapat check and balance halip na collusion. Agree, Mr. President. Ano yung paulit yung interview niyan? Ang layo na nun, nako si Mama Nis, oo. Layo na nun. BIR nila ay mga senador at congressman. Nako, corporation dapat ay SEC. Oh, tama. Oh, pero ngayon meron na ho, Leonora Brown, yung solo mo. Tatayo ka ng korporasyon pero mag-isa ka lang. Pwede na ho yun ngayon, Oo. Korporasyon pero corporation siya pero parang SEC registration pero solo mo meron na. Oo. Kung gusto mo ng kumpanya na manggagaling sa SEC yung lisensya. Yung papel. Oo. Iba pa yung DTI. Oo, meron na akong ganun naringgan ko. Oh, di ba? Pag inulit po ni Boss Mike baka abutin. Oo nga. Abay mga kababayan alas 12 na pala. Oh, eto na. Oh, yan po si Risa at si Ping Lacson Nagtandem sila pero eto matindi mga kababayan ko. Pakinggan nyo yung dalawa. Oo. Pakinggan nyo yung dalawang idol natin. Pasok! Wala ko ba meron time limit dito? Kasi marami pang mga nakapila. 1, 2, 3, 4, 5. And then by 2 o'clock, na tayo? Eto na ho mga kababayan, yung muntik magpang-abot yung dalawa. Eto pong si Marcoleta at itong si Rapi Tulfo. Mukhang nagkakapersonalan tong dalawa na to mga kababayan. Oo. Abay, muntik hong magsabunutan yung dalawa Oo. Eto na, pakinggan nyo. Excuse me. Akala ko ba meron time limit dito? Kasi marami pang mga nakapila. 1, 2, 3, 4, 5. And then by 2 o'clock, na tayo, adjourn. So, as a matter of fact, your 5 minutes, sir, is finished already. Okay. Mr. Chair, excuse me. Mr. Chair, because the last time I was here, I was only allowed 2 questions by you. And then... Oo nga, bakit ganon? Dalawa lang yung ina-allowed mo sa kanyang tanong. Tapos yung iba talagang unlimited yung kanilang mga tanong. Ito naman si Marcoleta kasi para bang ito'y may pinipili Oh. And yet, mga kasamahan ko rito, bilang respeto sa mga kasamahan ko, they were allowed na 1 to sawa. Dapat maging fair ka, Mr. Chair. Pag sinabi... nako, idol, Senator Tulfo. Mukhang pinipersonal ka yata ni Marcoleta, Dahil kaya ito sa kapatid mo na si Ben Tulfo, kaya yan mukhang, mukhang sinasabutahe ka, Senator Tulfo, mukhang sinasabutahe ka ni Idol Marcoleta. Yan tingin lang natin, kasi nga mga kababayan, parang merong pinapaboran. O yan, favoritism, sabi nga dito ni Maring Linda, Nako, mga kababayan. Nako kung ako naman si Senator Tulfo, hindi ako papayag ng ganyan, ginaganyan-ganyan mo ako. Baka nakakalimutan mo. Gusto rin ako ng mga tao. Baka pag ako naging presidente, nako, yan na mga kababayan. Di po ba? Nangangarap din maging presidente ito. Tapos ginaganyan-ganyan ni Marcoleta. Away na kayo. Bilang respeto sa mga kasamahan ko, they were allowed na 1 to sawa. Dapat maging fair ka, Mr. Chair. Pag sinabi mong 2 questions, 2 minutes talaga, you have to stick with it. Kita nyo mga kababayan ko, talaga naman. Nagtaasan na ng boses tong mga ito. Huwag kang magpatalo, Senator Tulfo. You're not being fair, Mr. Chair. I am fair. Hindi ka daw nagiging pero, Marcoleta, idol. Unfair ka raw, unfair. Nako, mga kababayan. Wala. Sumagot ka riyan. Parang si Marcoleta medyo matatakotin kapag natataasan ng boses, Nako, Boss Mike, nakakatakot din yan. Maging presidente. Alam mo na. Eto na. Bilang respeto sa mga kasamahan ko, they were allowed na 1 to sawa.
Dapat maging fair ka, Mr. Chair. Pag sinabi mong 2 questions, 2 minutes, 2 minutes talaga, you have to stick with it. Oo nga. Bakit kasi kami hindi ka pumipirmis sa kung ano yung sinasabi mo? Hindi porke ikaw yung chairman eh. Mamimili ka na lang kung sinong papaboran mo. Alam mo naman ito gusto maging presidente? Gusto rin maging, magpa-grandstanding din? Ano po, mga... Gusto rin magpa-grandstanding na ito eh. Kaya lang parang si Jinggoy ang pinapaboran eh. Mga kababayan ko? Di ba ba? Paano nasisikat ito? Paano na mapapasin ng tao? Mukhang sinasadya talaga mga kababayan. Ay, nako. Ako, Senator Tulfo, kung ganyan lang din eh. Gumawa ka na ng paraan. Di ba? Kapag si Idol Marcoleta pa rin ang nandiyan dyan eh, at ganyan ang trato sa'yo, wala na. Matatabunan ka na ng mga nagpapa-grandstanding dyan. Oo, wala ka na. Maniwala ka sa akin. Huwag kang pumayag. Eto na. You're not being fair, Mr. Chair. I am fair kasi nandito ka sa... No, kasi nung last time sabi mo sa akin 2 questions lamang. Sabi mo 1 question. Sabi ko... Galit na galit. Galit na galit mga kababayan ko. Sagutan eh. Mga kababayan. Pero si Marcoleta mukhang mukhang takot. Takot eh. Mukhang takot mga... Mukhang takot eh, no? Ay, galit na galit eh. Ayan Chair, pag sinabi mong 2 questions, 2 minutes talaga, you have to stick with it. You're not being fair, Mr. Chair. I am fair kasi nandito ka sa... No, kasi nung last time sabi mo sa akin 2 questions lamang. Sabi mo 1 question. Sabi ko, tinitipid mo ako, sabi mo 2 questions. And now, pinapayagan mo kahit na ilang questions. Be fair, Mr. Chair. Oo nga! Idol naman eh. Bakit mo naman ganyan mo si Tulfo? Bakit mo naman ginaganyan-ganyan? Hindi makapag-grandstanding yung, presidentiable yan. Di ba? Gustong mag-presidente niyan. Yan nga yung kinakatakutan ni Libayan. Ito yung kinakatakutan ni Libayan na maging presidente. Nako po, mga kababayan ko. Ganon din si Magalong, balita ko, gusto rin maging presidente. Diyos ko po! Ewan ko na lang. Sige, mag-away-away kayo dyan. Mga anak ko, pare-parehas naman kayo. Alam niyo po ba na ang Pangulo may sariling investigasyon patungkol po dito sa mga hinayupang na mga sindikato ng flood control at iba pang mga proyekto na kinikbak ng mga sindikatong nasasangkot din dito sa mga mga project na guni-guni. So yan mga kababayan, sana'y nag-enjoy kayo ngayong gabi. Pero sana mga kababayan, bago tayo maghiwa-hiwalay, lagi, baka naman isang like, isang share, at isang subscribe, Baka lang. Baka lang. So mga kababayan, muli, humaba na yung ating oras, sinulit ko lang. Para naman hindi kayo nagtatampo, biruin ninyo mga kababayan, late na late ako. So, paano mga kababayan? Muli, maraming salamat sa inyong pagsama at maraming salamat sa inyong pakikinig at maraming salamat sa mga politikong nakaantabay sa atin ngayon, sa pamilyang Estrada, kay Herbert Bautista, naku, daming mga nanonood sa atin. At kay Mami Kerry na nagbe-birthday ngayon. Happy birthday po. At syempre sa inyo pong lahat. Muli, ako po ang inyong lingkod, Mike Cervera po, laging nagsasabing, mahalin natin ang ating kapwa, pagdasal po natin lagi ang ating bansa. Maraming salamat po! Our beloved Boss Mike!